Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So pag-usapan natin mga kababayan, pag-usapan pa rin natin yung pagkasibak ni General Torre kasi ang latest ngayon, ang sabi may offer si General Torre na another government position. Actually, kahapon pa ito lumitaw. Pero sa news update ngayon, sa press con ni Yusek Claire Castro, ang sabi dito, Palace confirms that General Nicolas Torre is being offered another government position following his relief as PNP chief. Kapon ganun din yung sinasabi mga kababayan ni DLG Secretary John B. Rimulya. Pero sabi ni Secretary Rimulya, depende niya kung tatanggapin niya. So abangan natin mga kababayan kung itong bagong offer sa kanya tatanggapin ni General Torre. Kasi mga kababayan, medyo masama yung impact ng pagkasibak. Di ba? Yung term pa lang na sinibak at saka yung announcement ng Palasyo Malacanang, wala masyadong paliwanag. Kaya siyempre, kaliwat kanan ng mga negative haka-haka, negative theories, lalo na po sa mga dilawan at sa mga DDS. In-exploit nila yung balita tungkol sa pagkasibak. Lalo't si General Torre mga kababayan, napaka-popular. Pati po si Baste, kasi na-knockout si Baste ni General Torre sa boxing match. Knockout kasi hindi pa man po nagsisimula yung labanan, talo na si Baste. Alam na natin na talo, lumipad pa Singapore. Chupi. Sobra pa sa pagka-knockout, mga kababayan. Di na bali sana kung si Baste lumaban man lang. Hindi, tumakbo. Ngayon, nagkikisaw-saw si Baste sa isyong ito. Ayan o. Sabi niya, tingin ko mayroon talagang internal conflict na nangyari dyan. Hindi rin naman clear ang statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal, sabi ni Acting Mayor Baste Duterte ng Davao. Siyempre, gustong umiskor ni Baste kapag kasibak ni General Torre kasi galit na galit siya na si General Torre mga kababayan o na si Pastor Kibuloy hindi umobra yung power. Kung na-stop ni Pastor Kibuloy ang lindol, di ba yun ang pinapaniwalaan ng mga supporters ni Pacquiao? Kaya ang patigilin ang lindol. Hindi niya napatigil yung pag-aresto sa kanya ni General Torre. So napatunayan na hindi siya son of God, kundi anak siya ng tatay niya lang. Di ba? Wala mang kapangyarihan, walang power other than kilikili power. Kasi hindi na haros makapaligo si Pacquiao sa kakatago. Di ba pa? O ngayon, sinunod ni General Torre na sinilo yung kanyang tatay ni Baste. Siyempre gustong tumabla at least sa mga statement, diniliver padahig. Kaya maintindihan natin kung bakit na galit yung mga anak ni Digong kay General Torre. Nasundan pang hinamon ni Baste, si General Torre, pinatulan. Lalo na pahiya kasi nawala yung imahe na pagkamaisog ng mga Duterte, naging talawan. Kaya ngayon, tuwang-tuwa ang kampo ng mga Duterte at mga DDS nang masibak si General Torre. Gatong ng gatong sila ngayon para magrebelde si sumama ang loob ni General Torre at kumampi sa kanila. Yun ang mga statement ni Bato de la Rosa, ni Panelo, ngayon ni Baste. Ano ba? Pakinggan natin mga kababayan si Baste. Diversionary tactic ito na stasyon. Hindi ko talaga alam. Pero nilipat lang sa ibang department. No, hindi talaga. Kasi kung naging chief PNP ka na, tingin ko demoted talaga siya. Because nanggagato. Nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position. Si NBI. Appointed na. Demoted siya. So tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict dyan. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal.
talaga, do not know these people. Mayor Baste. But for sure, kung may papalit man na chief PNP dyan, may, talaga, may, order talaga yan na puntiryahin tayo. Yan naman lagi eh. Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing katarantaduhan against sa ating mga Duterte o sa mga supporters natin. Sabi nga ni Senador Bato, galit Ayan, mga kababayan, ang reaksyon ni Baste. Siyempre, kinuna ng reaksyon kasi si General Torre ang naging dahilan kung bakit nasa dahig ang kanyang tatay at siyang nagpahiya sa kanya kasi naging biglang boxing champion siya, no? Ang bansang kamo, si General Torre. O, diba? So, tingin niya daw may internal conflict. That is normal po kung totoo na may internal conflict. Kasi sa mga Duterte nga po, may conflict din. Si Harry Roque, laban si Atty. Kaufman. Yung mga DDS vloggers, si Marlica, Banat Bay, tapos yung mga vloggers dito ng mga DDS, nagpupuksaan. So that is normal, yung internal conflict po. Kahit sa organization, may ganon. Yes, sabi ni Melchor Vergara, isang Marcos supporters, huwag ka nang makialam sa gobyerno, gonggong. Ang problemahin mo kung paano nyo itatakas yung natatay mo, gaya ng gusto ng ate mong si Sara. Sabi kasi ni Sara, i-jailbreak na si Digong, i-jailbreak. So, lalong mahirapan po yung request nila for interim release ni Digong kasi nag-viral na yung sinabi ni Sara, i-jailbreak niya natin. Kaya si Kaufman po, ang strategy, makiusap na lang daw. Gustong makipag-usap sa ating Pangulong Bongbong Marcos para pagbigyan yung interim release dito sa Pilipinas. You see, tumiklop si Digong. Sabi nga natin, kasi hindi man ito sasabihin ni Atty. Kaufman kung hindi niya nakausap si Digong at hindi binasbasan yung sinasabi ni Kaufman na gusto niyang makipag-usap sa ating Pangulong Bongbong Marcos para sa interim release. You see? Ngayon, sabi nga natin, kung pagbibigyan, ang mangyari niyan, parang kumuha ng malaking tipak na bato, ng maso na lang siguro. Parang kumuha ng maso, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yampas niya sa kanyang sariling ulo. Di ba po? O ngayon, going back dito kay General Torre, ayos na si General Torre kahit nasibak. Anyway, naibenta na rin niya yung kanyang boxing glove na kahit hindi man lang po dumapo sa panga ni Baste, naibenta niya kay Bustoyo. Kaya lang sabi ni Bustoyo, i-auction niya daw. Ayan o, Bustoyo opts to auction General Torres boxing gloves. O, diba? Pero ayos lang, importante na ibenta na. Para yun na naman mga kababayan I think itutulong lang naman yun ni General Torre. Niya Mr. Maravilla sa analysis mo, ano talaga yung rason? Sinabi naman po, malinaw naman po yung paliwanag ni DILG Secretary John B. Crimolia na ipinaliwanag din ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ping Lacson. Ako mas naniniwala ako dito sa paliwanag ni Ping Lacson. Ayun talaga yung naging dahilan po. Yan Sabi ni Ping Lacson, Police General Nicolas Torre acted beyond his authority of unilaterally relieving his second in command, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. What is important at this point is a smooth transition in transfer of command in authority so as not to hamper the overall mission of the PNP to continue maintaining peace and order for the benefit of the people whom they have sworn to serve and protect. Yun ang importante doon.
Tama po. Kaya lang yung yung turnover of command to the acting PNP chief, si Nartates, na ginawa kahapon, madalian po eh. Wala nga absent si General Torre. Ang nag-turnover po ng command, si DLG Secretary John B. Crimolia. Medyo talagang mabigat. Di ba? So, kitang-kita yung problema na napasukan mga kababayan ni General Torre. At itong naging statement ni Amy Marcos, mga kababayan, makahulugan. Although may kasamang intriga. Pero may semblance of truth, mga kababayan. Parinig ko po sa inyo, tapos i-analyze natin. Ayan in-interview si Amy Marcos kahapon, kinunan ng reaksyon. Kaya lang yung kanyang reaksyon po, may kasamang intriga. Kasi si Amy Marcos, maintindihan natin, align sa mga Duterte. So makabilang bakod na siya. Mas matimbang na po ang interes ng mga Duterte kaysa sa kanyang kapatid. Pero pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Tapos we read between the lines. Analyze natin. Interview ito ng mainstream media. Published by Newswatch Plus Philippines. Sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, dahan-dahan ka. Siguro maalam, magiging bilang anghel ako. Dahan-dahan daw si General Torre. Wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga... Ang ninimin niya, mga kababayan, yung paglipat sa kanyang deputy sa Mindanao na malinaw po na demotion. Itong si Nartates, mga kababayan, taga Ilocos pala to. Kaya makaulugan yung sinabi ni Amy Marcos na winarningan daw niya itong si General Torre. Si Amy Marcos galit kay General Torre kasi nga kampi siya sa mga Duterte. Di ba? Remember nung Senate investigation niya? Ginisa niya si General Torre doon sa pag-deliver kay Digong sa The Hague. O ngayon, winarningan daw niya na magdandahan. Siyempre, hindi man pinakinggan ni General Torre, itong si Amy Marcos, kasi alam niya, nasa side ng mga Duterte. Tinuloy-tuloy niya yung kanyang unilateral decision, mga kababayan. Nilipat pa Mindanao. Ngayon, pumalag. Kung sino yung nilipat na niya pa Mindanao, na malinaw pong demotion, taga Ilocos pa naman, Ilocosor, yun ang pinalit sa kanya. So ano ang lesson dito, mga kababayan? Tama si Ping Lacson. May nasagasaan po na malaking tao. Yan Police General Nicolas Torre acted beyond his authority of unilaterally relieving his second in command, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., isang Ilocano. What is important at this point is a smooth transition, sabi niya. So acceptable para kay Ping Lacson. Alam niya na medyo sumobra si General Torre. Sabi nga po ni Ping Lacson, yung panahon niya bilang Chief PNP, panahon ni ERAP, kahit binagdian daw siya ng absolute authority ni ERAP, hindi niya ginawa. Walang consultation. Siguro pumasok na din yung alam niya ninyo, power sa ulo ni General Torre. Ito yung nangyari sa kanya. Nasunog siya. O di ba, mga kababayan? At kung pakikinggan natin yung statement ni Amy Marcos, medyo may kasamang intriga. Ulitin natin. Wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John B. Hindi man tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Hindi tama. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapasok. May kasamang intriga. At sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EMAR. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aabot. So ma'am, namumulitika na rin siya, nag-start na. Namumulitika si General Torre. Parang yun yung sense ng ibang kapulisan. May naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko lang na Nagtanim ng intriga si Amy Marcos. Tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SING. Hindi naman maaring ganun. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya naging publiko pa yung alitan nila. Hindi tama yun. You find it disturbing yung parang sabi niyo, ma'am, pamumulitika po, yung General Torre?
politika. Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami Pero sila ayaw niya masyado. kumpirmahin. So si Amy Marcos, mga kababayan, bilang kakampi ng mga Duterte, nagtatanim ng intriga sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Na kaya sinibak si General Torre kasi nag-ambisyon sa politika. Masyadong maingay. At ito na daw yung mga pinofloat ng mga classmates ni General Torre. Pwedeng si General Torre tumakbong presidente bigla kasi napaka-popular. Kung hindi presidente, vice-presidente. Pero mga kababayan, hindi man yun imposible na theory o intriga ni Amy Marcos. Medyo may konting semblance. Pero siguro presidente medyo malabo. Baka vice presidente or senador may plano kasi ang dami na pong general. Dating Chief PNP tulad ni Ping Lacson, yung iba Armed Forces Chief tulad ni Rodolfo Biazon, nang sumikat po, tumakbong senador. At ngayon nga po si Bato de la Rosa. So baka nakikita ng mga classmates, may appeal kasi itong si General Torre. May mga gustong magtulak sa kanyang presidente, vice-presidente or senador. Nasunog siya. Si General Torre po, pumunta pa lang Tugigaraw. At habang nandun sa Tugigaraw po, parang kasama yung mayor, naglalakad sa kalsada. Parang parada yata. Baka na-perceive na ito yung mga pamamaraan niya para pumasok sa politika. Nagsisimula na mangampanya tulad no ni Bato de la Rosa. Yung PNP pa, ginamit ni Bato de la Rosa yung PNP para sumikat. Remember, nagpagawa si Bato de la Rosa ng mascot. Yun ang simula. Doon pala tatakbong senador. So malamang may nag-intriga kaagad kay General Torre. Ginamit. Ako ang tingin ko nag-intriga. Kampo ng mga Duterte. Kasi siyempre galit kay General Torre. Tunogin niya natin para makatablaman lang tayo kay General Torre. Yun ang nangyari. O diba? Hindi siguro nabasa ni General Torre yung 48 laws of power. Ay General, para hindi ka matisod sa susunod, lalo't limbawa may offer sa'yo, tanggapin mo lang yung susunod na offer. Kaysa naman, mawala ka sa eksena. Sayang yung abilidad mo. Tanggapin mo lang kung ano yung i-offer sa'yo ng ating Pangulo. Kung halimbawa, offeran ka. Huwag kang yung masaktan yung ego mo sa nangyaring pagkasibak sa'yo. Maniwala ka na all things work together for good for those who believe. That is my brotherly advice sa inyo po. Pero kung halimbawa nasaktan ka na, tapos dahil sa sakit na nasibak ka, baka isipin na pampalubag loob, mangyari niyan, nakakalimutan ka na ng mga mamamayang Pilipino niyan, kahit gaano kasikat. Ganyan ang buhay. Di ba? Pag wala ka na sa eksena, wala na. Diretso ka na niyan sa retirement mo talaga. Pero you have to read the 48 laws of power para hindi ka na ulit matisod. At ang dapat mong tatandaan, yung sabi doon sa 48 laws of power, never outshine your master. Di ba? Gaano ka man kagaling, never outshine your master. Yan o. The 48 laws of power, never outshine your master. That is number 1 law from Robert Greene's book, The 48 Laws of Power. Sabi diyan, the law advises then that when dealing with superiors, you should always make them feel comfortably superior rather than displaying your talents in a way that inspire fear of insecurity. Ibig buuan niya, Mr. Maravilla, sabi na insecure si PBBM. Hindi po si PBBM kasi wala naman pong ambisyon na umulit pang Pangulo. Ang PNP kasi po, under DILG pa rin. Nakita mo, sa totoo lang, may mga actions na ginawa si General Torre na hindi nagastuhan ng DILG at sa kanang National Police Commission kasi nga, initsa puwera niya, initsa puwera ni General Torre. Kaya tama yung analysis po ni
Ping Lacson. Si General Torre anya acted beyond his authority of unilaterally relieving his second in command, si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ko man sinasabing yumabang na si General Torre dahil sa kanyang popularity. Di ba? Hindi dapat niya yun ginawa. Napakan niya yung kanyang superior. And siyempre, na-insulto yung DILG at National Police Commission at nakita ng ating Pangulo. Medyo iba. Bakit ito ginawa ni General Torre? Kaya inapprove yung pagtanggal sa kanya, tinibak siya. Kaysa naman po, baka magkaroon ng internal conflict po within the organization. Lalo yung second in command na isang Ilocano, siguradong pinagkatiwalaan yun ng ating Pangulo. Maybe kasama yun sa inner circle ng ating Pangulo. Biglang dinimot ni General Torre. Doon siya nagkamali. Nagets na ninyo? Kaya importante, General Torre, mabasa mo yung 48 laws of power at ang pinaka-importante yung law number 1. Never outshine your master. By making your masters appear more brilliant, you can effectively navigate power dynamics and advance your own position. Ano yung key aspects of the law? Una, make superiors feel superior. Linampasan mo Yung mga superiors mo, yung DILG Secretary, yung National Police Commission, wag mong aapakan. Dapat hindi mo init sa puwera. Init sa puwera mo You acted on your own. Tapos dinimote mo pa yung number 2 man na taga Ilocos. Alam mo na, taga Ilocos. Pinosisyon yun ng ating Pangulo. Kaya malaman yung statement ni Amy Marcos, isang Ilocano, kapatid ng Pangulo. Pinarningan ko nga niya siya. Ayon anya nangyari. Parang nagdilang anghel ako, na karma. O di, ayon, si Amy Marcos pa naman, kampi sa mga Duterte. O di natuwa. You see, nilagay yun ng ating Pangulo para magkaroon ng checks and balance. Para kung mayroong mga excesses, madali na ma-check. Sabi nga natin kapon, malamang sa malamang, trusty inner circle si Nartates ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos dinimote ni General Torre. Ayan tuloy, ang ginawa, mga kababayan, si Nartates ang ginawang acting PNP chief. Checkmate, mga kababayan. Na one time, false mob si General Torre. Kasi medyo umakyat yung power sa kanyang ulo. Kasi sumikat siya sa pagkahuli, mga kababayan, ni Pacquiao. Pagkatapos ni Digong. Kaya importante, wag aakyat sa ulo yung yung hangin. Tama po. Yan make superior feel superior. The core of the law is to ensure that those above you feel secure, incompetent, never threatened by your own accomplishments. Alam din ito siguro ni General Torre, kaya lang nakalimutan niya. Kasi naging commander na siya ng Quezon City Police Station, NCRPO, ng Mindanao, iba-ibang posisyon bilang commander. At ang latest po, yung pagiging chief PNP nga, nakaligtaan niya. Pangalawa na aspeto, avoid excessive display of talent. Masyado kasing ginalingan. Ayan tuloy, nagmukhang mga inutil yung mga nakapaligid sa kanya. Ayun ang ibig sabihin ni Amy Marcos, masyadong maingay, masyadong malakas, nasobrahan sa lakas. Kung sa bagyo, mga kababayan, siya yung eye of the typhoon. Kaya yung nasa paligid niya, lahat nagtatalsikan. Hindi man po pwedeng yung nasa paligid niya, tumalsik na lang. Dapat kwan lang siya, relax. Tama po yung ating mga analysis. Sinasabi ko ito kasi nangyari to sa akin, itong nangyari kay General Torre. Noong ako nasa mainstream media pa, yung mga nakapaligid sa akin, laging galit sa akin, hindi ko man inaano. Pati superior ko, iniipit ako lagi, ayaw nila akong mag-shine. Kaya nga ginawa ko, ultimately, pag edad kong 50 po, sabi ko, mag-retire na ako. Hindi ako dito aangat kasi laging may
O di ba? O di ngayon, buwilo ako. Di ba pa? So si General Torre pwede na rin magsarili. Nakilala na rin siya eh. Pero nasa sa kanya yon kung totoo na may offer pa sa kanya na ibang posisyon, di okay yon kung tatanggapin niya. Pero kung hindi, pwede na siya na tumayo na mag-isa or makipag-associate sa kung sinong gusto niyang grupo kung talagang may ambisyon sa politika. Tama pa? Hindi sana niya kaagad pinahalata. Ito po yung medyo nalata kaagad siya. General Torre with Mayor Myla in Tuguegarao City. Astig General Torre. Yan medyo nalata na siya rito. May pakaway-kaway pa. Siyempre, magsusumbong, Tuguegarao City pa naman ito. At kasama niya si Mayor Myla ng Tuguegarao City. May pakaway-kaway. So iisipin, siyempre, na kitaan siya ng butas. Ginagamit mo niya yung PNP para mamuliti ka. May pakaway-kaway. Yon mga kababayan, ang sinasabi ni Amy Marcos. Of course, siyempre, magiging negative ang dating nito sa ating administrasyon kasi ang implication na pag-initan si General Torre. Di ba? Ang tingin pa naman kay General Torre, matuwid na general. Stig nga na wala pong inaatrasan. Kaya lang sumubra, mga kababayan, nagpalata ka agad, nasunog, lalo't nakitaan ng problema. Actually, yung pag-relieve sa kanya, pagsibak sa kanya, legit po, tulad ng sinabi ni Ping Lacson, legit yun. Yan acted beyond his authority. Yung aksyon niya, lumampas sa kanyang power, kanyang authority. So, madaling sabi, legit yung aksyon. Yan balikan natin. Avoid excessive display of talent. While you should be competent, overdoing the display of your skills can inadvertently trigger insecurities in your superiors, leading to negative consequences. Masyadong malakas malakas yung dating ni General Torre. Ma-appeal pa naman. Ayun, yun ang negative consequences ng masyadong marunong. Kaya kung masyado kang marunong, si competent ka naman talaga, pag masyadong palata. Yun ang sabi sa Bible, he who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be humbled. Yun ang nangyari kay General Torre. Tingin na tuloy sa kanya, ang mga nakapaligid sa kanya, yumabang na. Kaya yon, pinisa ka agad. O di ba pa? Sabi dito, attributes to success. This law highlights the importance of patience, diplomacy, and self-awareness in navigating hierarchical structures in power dynamics. Examples and consequences. Nicolas Fouquet's downfall. The finance minister, Nicolas Fouquet, threw a lavish party for King Louis XIV, aiming to win favor. However, the spectacles were so impressive, they overshadowed the king, making Fouquet's brilliance seem like a threat to the king's authority, leading to his imprisonment. Kita ninyo? Ganon din yung nangyari sa pamilya Diskaya. Masyadong nag-display ng kayamanan, nag-backfire sa kanya lahat. Pati yung Bureau of Customs, papaimbestigahan na yung parentang mga luxury vehicles niya. At siyempre si Vico Soto, dahil sa pag-display niya ng sobrang yaman, ayan tuloy, nadamay pati si Corina Sanchez saka si Julius Babao. Nakita ninyo ang consequences? Of course, alam natin na involved sa mga flood control projects na anomalous. So kabit-kabit na po 'yon, minalas. Kaya hindi maganda ang masyadong malakas ang dating. Dapat humble lang tayo. Yan Fear, insecurity. A superior who feels outshone
may respond by firing you even if they cite poor performance because you have triggered their ego and insecurity. Na-trigger po yung ego and insecurity. Malamang ito rin yung nangyari kay General Torre. At may pakaway-kaway pa siya. Nalata agad yung intensyon. Gagamitin na niya yung buong PNP sa kampanya. Na videoan. Pagkatapos may mga kaklase na ang sabi, siguro sa sobrang excitement, sikat na si General Torre, ayun, pinangalanda ka na may plano magpresidente, vice-presidente. Yun. Malamang senador man lang po yung plano. Naalata agad. Di ba po, mga kababayan? So sabi dito, in essence, the law encourages humility in a keen understanding of ego-driven power dynamics, suggesting that subtle contributions in the ability to elevate your superior will lead to greater personal advancement than overt displays of your own capabilities. So dapat humble lang. Kahit masyado kang magaling, pag mong i-display masyado yung galing mo, na ma-insecure na tuloy pati yung superior mo. Lalo't pag sa mga desisyon na kailangan desisyonan ng superior mo, irerespeto mo ang desisyon ng superior mo. Wala Tinolo ni General Torre yung reorganization ng PNP. Para hindi po magkaroon ng malaking gulo within the organization, sinibak mga kababayan si General Torre. At ang sabi ngayon, may offer kay General na ibang posisyon sa gobyerno. Ang mga theories, baka gawing head ng komisyon, investigating agency para sa flood control. Hinay-hinay rin siya dyan sa alimbawa ganon. O kung hindi, baka niya NBI, ipalit kay outgoing resigned NBI Director Jaime Santiago. Sabi naman po ni Attorney Falsis, bagay si General Torre kasi action man na ilagay as DPWH Secretary. Whatever, kailangang mabasa muna ni General Torre yung 48 laws of power. Pag hindi, mauulit sa kanya. Baka hindi lang 84 days yata sa pagiging chief PNP. Napaka-iksi ng kanyang turno. Pag nagkataon, baka 1 month lang o 2 weeks. Tibak agad uli siya. Di ba po? Ito si General Torre, nagpasalamat sa mga supporters matapos masibak bilang PNP chief. Salamat po sa suporta nyo, ani Torre, sa kanyang verified Facebook account nang ibahagi niya ang post ng isa niyang fan page. Saad sa post ng Chief Torre, the People's General page, sa bawat laban, sa ringman o sa serbisyo, ang tagumpay ay laging para sa taong bayan. Medyo may kulay politika na talaga yung mga statement ni General Torre. Dapat hindi na niya ito ginawa. Lalo na ko-confirm tuloy. Di ba? Yan tinig politiko na po si General Torre. Pati yung page niya, may kulay politika na Chief Torre, the People's General page. Tama po yung mga reading natin. Bakit niya Mr. Maravillas naka-black and white yan? Luksa kasi. Luksa ngayon siya, si General Torre. Anyway, hindi ka pa naman magsimula, General Torre. Pero i-perfect mo yung 48 laws of power. At kung ako sa'yo, yung fan page mo, itago mo muna yung fan page mo. Huwag masyado magpalata. Matagal pa naman po. Kung may plano ka na tanggapin muli, yung yung offer, halimbawa totoong may offer sa iyo, bagong posisyon sa gobyerno, medyo baguhin mo yung iyong style. Huwag masyadong malakas. Pag medyo malapit-lapit na, pwede ka na mag-decide. Halimbawa, 2 years before the election, plano ka talaga, o di mag-resign ka na. And focus on your campaign. Pero wag habang nasa posisyon pa. Kasi mainit sa mata. Friendly advice kahit hindi kita kilala, personal. Pero ako, saludo ako sa'yo. You're a good soldier. Tama yung mga ginawa mo in the past. Yung lately lang, ang medyo sablay.
Kaya para kag nasipa ng kabayo. Knockout. Diba? Anyway, sa bawat pagkakamali, may mga lessons tayong nakukuha, napupulot. Tama po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Ngayon, mark your calendars for this back-to-back star-studded event brought to you by I Am Worldwide 8th-year anniversary po. Featuring Benny and Ji Chang Wook. October 19, 2025. Secure your tickets now. Nagkakaubos na agad. Mag-message kayo po sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Saka sa mga gustong mag-business po nito. Yan po yung Bini. Yan nagkakaubos na po ng mga tickets. Sold out. May last call pa rin sa lower box. Bilis maubos ng ticket. Kahapon lang inanunsyo tapos sold out na agad yung SBIP1. Sa mga gustong magnegosyo po nito at mag-try ng product, message ninyo yung aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, mag-message na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.